Mangangaral, Kabanata, anong chapter yun, Jermaine? Medyo mahaba yun eh. Misa lang naman kayo. Ecclesiastes chapter 9. Again, kung may mga anak po kayong mga bulinggit, meron po tayong children's ministry at meron pong available na food para sa kanila. At meron po silang Sunday school, age 2 years old hanggang 11 years old. Pero sa mga adults at mga teenagers, dito ho tayo sa ating main sanctuary. Let us all read. Sabayan nyo kaya ako. Pwede nyo basahin. Nakikita nyo naman, Praise God. Basahin nga ho natin ng sabay-sabay. For I considered all this in my heart, so that I could declare it all, that the righteous and the wise, their works are in the hand of God. People know neither love nor hatred by anything they see before them. All things come alike to all. One event happens to the righteous and the wicked, to the good, the clean, and the unclean, to him who sacrifices and him who does not sacrifice. As is the good, so is the sinner. He who takes an oath, as he who fears an oath. Next slide. This is an evil in all that is done under the sun, that one thing happens to all, and truly the hearts of the sons of men are full of evil. Madness is in their hearts while they live, and after that they go to the dead. But for him who is joined to all the living, there is hope. For a living dog is better than a dead lion. For the living know that they will die, but the dead know nothing. And they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Also their love, their hatred, their envy have now perished. Nevermore will they have a share in anything done under the sun. Go, eat your bread with joy, and drink your wine with a merry heart, for God has already accepted your works. Let your garments be always white, and let your head lack no oil. Live joyfully with the wife whom you love all the days of your vain life, which he has given you under the sun. All your days of vanity, for that is your portion in life and in the labor which you perform under the sun. Whatever your hand finds to do, do it with your might. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. Return and sow under the sun, that the race is not to the swift, nor battle to the strong, nor bread to the wise, and nor riches to men of understanding, nor favor to men of skill, but time and chance happen to them all. Next slide. Like fish taken in a cruel net, like birds caught in a snare, so the sons of men are snared in an evil time, when it falls suddenly upon them. This is wisdom I have also seen under the sun, and it seemed great to me. There was a little city with a few men in it, and a great king came against it, besieged it, and built great shares around it. Now there was found in poor wise man, and he by his wisdom delivered the city. Yet no one remembered that same poor man. Then I said, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. Let us bow our heads. Ang ganda nung binasa po natin, Okay. Hiningal ako doon, Hinga muna tayo. 5 seconds. Let us pray. Hallelujah. I love the Word of God. Mahal niyo po bang salita ng Diyos? Hallelujah. O Diyos, aming Ama, we open up our hearts. We open up our mind. Give us clean hands and pure hearts. For where our treasure is, there will be our heart also. Money is a defense. Wisdom is a defense. But the excellency of wisdom, it gives life to those who possess it. If any one of you lacks wisdom, ask of him, and he will give you. And when you found wisdom, tie it as a necklace, so that you will not forget his instruction
so that you can avoid destruction. That you will not be pressured in doing things for God, but instead of having pressures, it is a pleasure in honoring God. Because whatever our hands finds to do, we see it that we are not doing this for men. We are doing this for the glory of God. We thank you, Holy Spirit. Come into our midst. Reveal to us the truth that we are about to hear. Reveal to us the things that we need for such a time like this. Ibuhos mo ang kaunawaan na sapat naming kakailanganin sa araw na ito at sa oras na ito. Magpalaya ka, magpala ka at magpagaling, sapagkat ito ang iyong katayuan at katungkulan, ginagawa mo lagi ang mga bagay na kamangha-mangha. Salamat po. Move among our midst. Move in our midst. And move the hands of men that we will raise up a hallelujah. Salamat po sa iyong lahat ng papurit palangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po kayo. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kumusta ka na kapatid? Ayos pa ba? O ikaw pa rin ay puno ng hinaing at daing? Alam niyo, masarap ang daing, pero pag daing ng daing, minsan hoy, kayo na ang magdagdag. Amen. So my message for this very morning, I hope you can catch it, for the next 45 minutes. Ito kasi yung ini-air ko sa radyo, madalas. Saka kung kayo may mga Facebook account, i-share ho natin para maging viral. Imbes na mga, kung ano-anong mga games ang mga i-share ng mga ilang kabataan, share natin yung Word of God. Because one action will cause a ripple effect. Ripple effect. Pag isang bagay na meron tayong ginawa at iniambag, it will contribute in a lot of ways. Marami hong mapapagpala, marami hong makikinabang. Perhaps mga kaibigan ho ninyong nasa abroad ay makikinabang sa salita ng Diyos na atin hong pagtutulong-tulungan. And we are in these last days. Ang technology ho ay napakabilis ng pagbabago. Sabi nga nung dinaluhan naming conference that in the next 15 years, there will be tumultuous or great change when it comes to changing in technology. Mabilis ho ang pagbabago. At ngayon ho, ang Facebook ay nasa ilang bilyon na, Brother Harney, ang users. Mga nasa 5 na. Matindi, Talagang all over the planet ay may access na ho dito. At let us take an advantage for it, na mai-spread ang gospel, sapagkat hindi lamang ho tayo na dito sa 4 na sulok ng atin pong silid, kundi ito ho ay maita-translate natin, converted to even 100,000 na pwede ho nating maabot. Right? So sige po, manatili kayo sa inyong pagkakaupo. Kung hindi naman po kayo nagmamadali, please tapusin po natin ang gawain hanggang sa dulo at hanggang sa magkaroon ng final benediction at mabuo po ninyo ang mensahe. So napakaganda po na ngayong umagang ito, I would like to share my message for today is entitled, It All Happens. Lahat ito'y nangyayari sa ating buhay. Again, let us go back to what we read. 16 na verses ho ito. Pero napakatalino ho ng mamang ang pangalan ay si Haring Solomon na way niya at na-navigate niya ng bawat isa ho sa atin ay may pagkakataon. Lahat ho'y nakakaranas ng ulan, lahat ho sa atin ay pwedeng makaranas ng sakit at karamdaman. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sabi ho ni Haring Solomon, magpakaligaya tayo sa lumikha sa atin. Sapagkat kung ikaw ay pipili sa landas ng masama, ikaw ay mapapahamak. Pero pag ikaw ay naging magpakatwid, mararanasan mo naman ang kagaanan at pag-asa. Balikan ho natin sa verse 1. He put on consideration in this. Ang sabi niya, na ang matuwid, ang matalino, na ang kanilang mga gawa ay nasa kamay ng ating Panginoon. Ang mga matatalino at ang mga matutuwid, alam nila ang pag-ibig at ang paggamuhi.
So we're standing as Christian in the vantage point, dapat alam ho natin kung ano ang pag-ibig at pagkamuhi at pagkagalit. We all have emotions. Nagagalit, nagtatampo, nasasaktan, and as a living person, we are so vulnerable na may mga pagkakataon na may hiningan ka ng tulong, pero hindi ka natulungan, pero alam mo naman na yung hinihingan mo ng tulong, aka may negosyo, may hanap buhay, may-ari ng gasolinahan, may-ari ng malaking tindahan, pero ikaw ay isang kapatid lamang o malayong kamag-anak na iniisip mo't inaakala mo na para sa kanila ang 1,000 ay napakadaling hingin. Pero alam nyo ba na may mga tao na kahit daang-daang libo na at milyon na ang kanilang ipon sa bangko, mismong 1,000 ay napakahirap sa kanilang ibigay. Sapagkat ang mga taong hindi nasanay sa pagbibigay, kailanman ay hindi magiging magaan sa kanilang pagtulong. Napakasarap pong tumulong kung ikaw ay nasanay sa kakaunting pagpapala na ikaw ay marunong magtanim, magbigay, mag-alay, at marunong kang mag-appreciate kung anong meron ka at ikaw ay nagiging daluyan ng ating Panginoon. The testing is in our littleness, how we are able to manage the blessing. Hindi ko sinasabing ibigay nyo lahat ng inyong mga kayamanan at pagpapalang. Sinasabi ko sa inyong kaliitan that you've been having just a paycheck from akinsit katapusan at sapat lamang sa inyong hanap buhay at para sa inyong pamilya, but yet, you are able to give. Ano ho? And yet, kahit ikaw ay nabubuhay lamang sa minsan ay may kontrata o wala, ano ho? Yung minsan ay may trabaho o wala, but yet, you understood that the way to a living is through giving. Na ang paraan para mas mabuhay ng masaya at maligaya ay nasa pagbibigay. Sapagkat sa pagbibigay, nauunawaan mo, dumating ka ditong wala at merong nagkanlong sa iyo at may nagbigay sa iyo, kaya ikaw ay hindi nabubuhay para sa sarili mo lamang. Kaya yung pagpapala mo ay hindi lamang basta manatili sa iyong imbakan at sa iyong hawakan, dapat ang pagpapala mo ay iyong ibinabahagi sa mga naduduhagi. Ang iyong pagpapala at biyaya, kailangan ito'y pinapaagos mo upang lalong dumaloy ang pagpapala at ikaw ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. The blessing should be channeled. The blessing should be released. Because the blessing that is released is a part of our obedience. But the blessing that is not released is caused by our disobedience. Delayed obedience is disobedience. Kaya nga ho mga kapatid, narito kayo sa gawain ito. Is to know that are you here to love or to hate? Are you here to lift the burden or maging kabigatan sa iyong kapwa? O maging kabigatan sa lugar na ito? Be a problem solver or a problem solution rather than being a problem at all. Tingnan mo yung katabi. Sabihin mo, kapatid, dapat tayo ay maging kagaanan sa kaharian ng ating Panginoon. Tuloy po natin. At ang sabi ho ni Haring Solomon, lahat ng bagay ay nangyayari sa lahat. It all happens. May mga nagkakasakit at may mga namamatay na iniisip natin, ba't namatay si ganito, batang-bata pa naman. May mga tao na sa kanilang kabataan, at the age of 30 years old, they manage a big company. At nakakatuwa mga kapatid, meron namang matanda na kung saan ay retire na, saka naman nila nagagamit yung kanilang mga experience. Hindi sila naging successful sa larangan ng career o ng pag-i-employ o ng pag-OFW, pero nung sila nag-retire na, they impart wisdom. Saka sila ngayon nakapagtayo ng negosyo, saka sila ngayon naging matalino. Nung sila laging nagpapadala sa kanilang mga mahal sa buhay, walang naiipon ng kanilang mga may bahay. Hello? And what could we do? If it didn't happen, how could we learn? Kung tingnan po ninyo, kung naging sanang masinop ang mga may bahay po sa inyo, na may mga asawang OFW or seaman o nasa abroad, it would be a whole lot of different story. Dahil kung hindi kayo nagka-problema, hindi sana kayo maalab sa ating Panginoon. Kung nagkatuluyan sana kayo ng boyfriend mong matagal na for the last 10 years,
na nag-propose na sa inyo at kayo ay engaged na, nagkatuluyan kayo, it will be a whole different story. Amen? Kung ang aking nakatuluyan ay yung isang babae na may pinakilala sa akin ng aking kamag-anak at hindi ang aking asawa, it will be a whole lot different story. Amen? Hindi ko makikita si Jao at si Luis sapagkat it will be a different story. Pero bakit inaalaw ng ating Panginoon ang lahat ng mga bagay na magkaroon ng pagbabago na akala mo ito na? Akala mo dito ka na sa simbahang ito at ikaw ay dahil natisod na nandun ka na sa ibang simbahan, napunta ka sa biyaya ng Diyos. Maybe God is doing a new story over your life. It all happens. Sa mga simbahan, maraming katitisuran. And I will tell you, dito sa simbahan ito, marami ka din katitisuran. Because there's no such thing as a perfect church. Wala hong magaling na simbahan at walang magandang simbahan. Tanging ang ating Panginoong lamang ang magaling at maganda at mabuti. Even your people that sit beside you will be a different person. They will change. May nangako sa iyo na pagka nangyari ito, bibilang kita ng ganoon, ganito, ganyan, ganyan. Naalala ko one time, merong isang nangako, alam mo, Pastor Kenneth, pag dumating lamang itong inaasahan ko, bibilan ko ng bagong van ang church. Wow, what a good promise. That was 2003. At kami ho ay naglilipat ng gamit. Ito ho yung mga panahon na ako ho ay ushering ministry pa sa main church sa Dumlao Sports Complex na kung saan every Sunday sinasalansan namin ng mga upuan, 300 chairs. At ewan ko kung nandito si Brother Harvey. Nandito ka ba? Raise your hands, Brother Harvey, kung nandito ka. Wala. Si Brother Harvey wala dito. Siya yung kasama ko. At every time, we go early sa church. Alas 9 ang simula. 7 o'clock nandun na kami. At pupunta ako doon, hindi pa ako naliligo. And bago magsimula ang gawain, dala ko na yung aking barong, long sleeve. At doon na kami maliligo sa dugout ng Dumlao Sports Complex. At I think, as I could remember, marami ho ang gusto lamang ay highlights, pero ayaw nila ng real time thing. Sabi ko, ano bang pagkakaiba ng highlights sa real time? Real time simply means is the process while you are making the film. The stories, the things na hindi pinapakita doon sa inyong pinapanood. Puro magaganda, puro good stories, puro mga good deeds. Pero habang nakikita nyo itong mga ito na kumakanta at para bagang puspos lagi sa Panginoon, have you ever considered the dark room, the dark places na kung saan it was developed? Yung mga panahon na lagi ko silang pinapagalitan, yung mga panahon na lagi ko silang minomotivate na sumamba sa Panginoon, it's not about the style. It's not about the band that they want to imitate or the song that they will sing. It's all about the who is to worship. The who. Hello? And who is the who? Who is He? Jesus Christ. Kailangan nyo kasing magkaroon ng mas malaking emphasis. Ba't ka ba dumadalo ng gawain? Ba't ka dumadalo ng simbahan? Sapagkat nais mong malaman at lalong matutunan ang katauhan at kabutihan at karangyaan at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat naririto tayo to imitate Jesus. We're not here to imitate a band or a preacher or whatever or whosoever. Naririto tayo para matuto na maging kawangis at katulad ng ating Panginoon. At araw-araw, binabago niya tayo. Araw-araw, hinuhubog niya tayo. Araw-araw, kinukumpuni niya ang mga bagay na hindi natin kayang pakawalan at kayang patawarin. Tayo'y inaayos ng Diyos upang sa pagkakaayos, tayo ay maging matiwasay na gamit ng ating Panginoon sa uling panahon. There were times that binubuhat namin yung pulpito. Para humabuhat namin yung pulpito, kailangan ng 10 lalaki. Pero dahil nga minsan walang kalalakihan, kahit 5 lang kami, nabubuhat ho namin yung dapat ang magbubuhat ay 10. Ba't namin ito nagagawa? Because of our heaviness, of our desire. We're not doing this for the people. We're not doing this for Pastor Greg. We're doing this for all the glory of God. Minsan kasi sasabihin natin, saka ko na ibubuhos ang aking pagsamba sa Panginoon. Pagka may maganda ng sound system, mas maganda na ang church, pag malaki na ang church, pag retire na ako, pagka matanda na ang aking apo, pag nakapagtapos na sila ng pag-aaral. We all have reasons to make excuses.
malayo kasi ang church, maaga kasi ang gawain doon, late kasi matapos si pastor. Alam niyo, marami tayong mga maliliit na bagay na hinahanap at sinisilip. Kaya mataas ang hagdan doon sa Morales. Kaya doon na lang muna ako mag-church sa may elevator. Hello? Ay, doon sa church na aking inaatinan, mas maraming kabataan. Kaya doon na lang muna ako. Mas masaya doon. At mas marami akong magagandang chicks na nakikita doon. Hello? Hindi ho ganoon ang dapat na paghanap at pagtingin natin sa simbahan. Sapagkat sa simbahan, hindi ho natin tinitingnan ng tao. Maging ang pastor, hindi ho dapat natin tinitingnan. Ang tinitingnan natin dapat ay ang ating Panginoon. Sapagkat siyang may kapangyarihang magpala sa ating lahat. Well, doon naman kasi mga matatanda na, naku, ang ingay-ingay ng katabi ko pag gumaawit at masyadong malakas mag-speak in tongues. And it's like a weird thing to see and hear people who are speaking that I do not understand. Ang tawag ho doon ay pagsasalita sa ibang wika. And we honor people who speak in unknown tongues because they are praying unselfish prayer. Pag nagsasalita tayo sa ibang wika, hindi mo na kailangan itong interprete. Ito ho kasing mga matatalinong mga magagaling na ibang mga nilalang, na hindi ko alam kung sa ibang planeta ata pinanganak. Pinipilit nilang i-interpret kung ano yung ipinapanalangin sa ibang wika. Kung hindi mo maintindihan, manahimik ka. Di ba? Sasabihin ng ibang pastor, sasabihin ng ibang theologian, somebody could interpret it. Kaya nga unknown eh. Ibig sabihin, mystery. Pag sinabing mystery, bahala ang Diyos. Kaya magulo ang church, ang nagpapagulo, mga mananampalataya. Kaya magulo, divided ang church, kasi yung mga little differences natin, ay ayaw nating ipag-patch, basta pag si Jesus ang ipinapahayag, pag si Jesus ang sentro ng atinong pagtitipon, baliwala na kung anong kasuotan. Kasi ang sabi sa Biblia, neither Jew or Greek, male or female, bond, slave, or servant or master, there's nothing will separate us from the love of God. Because God is no respecter of person. Wala nang matanda, wala nang bata, sapagkat ang lahat ay iisa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya lahat ng bagay ay nangyayari sa atin para sa ating pagkakatuto. Tuloy po natin. Sa verse 3, there is an evil that is under the sun, and that one thing happens to all. Ang sabi sa aklat ng Hebreo, all the living people is appointed to die once. Are you ready for your death celebration? Death is a celebration, mga kapatid. Hello, ba't kayo nag-almusalo ba kayo? Ba't parang, death is a celebration? Yes! Because when you die, you're finished. You have fight the good fight of faith. Kaya ito nga lagi sinasabi ko sa inyo, pag kayo'y namatay o kamag-anak ninyo ang namatay, make sure na nakakilala sila sa ating Panginoon. We only live once, and we only die once. And we are appointed to die. Itong katawang ito ay merong expiration. Pero ang ating spirito ay tuloy-tuloy hanggang sa langit pag tayo nabuhay na kumikilala sa ating Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Why I should say that death is a celebration? Because that is the beginning of your walk through eternity. Kaya wag na ho nating pagbalik-balik ta rin. Tama yung sinabi ng ating kapatid. We pray so much for our family to surrender their lives to Jesus. But have you considered yung sarili mo kaya isinuko mo na talaga sa ating Panginoon? We pray for somebody to be saved. We pray for our loved ones to be saved. Pero ikaw kaya, alam mo kaya sa puso mo na ligtas nga kaya ikaw? Sapagkat ang tunay na ligtas ay binabagtas ang batas at katotohanan buhat sa ating Panginoon. Ang tunay na ligtas
ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang tunay na ligtas ay mapagmahal at umiibig sa kanyang kaaway. Ang tunay na ligtas ay mapagbigay at mapangunawa. Ang tunay na ligtas ay maalam na nananalangin at nagpupuri sa ating Panginoon. Ang tunay na ligtas ay may panahon sa salita ng Diyos. Ang tunay na ligtas ay binubulay ang salita ng ating Panginoon. Ang tunay na ligtas ay hindi na hinahanap si Mang Kepweng para tumaya sa wedding. Ang tunay na ligtas ay hindi na pumipila sa loto para makatama ng milyon-milyon at para manalo ng jackpot at manalo ng instant win at instant prize. Tandaan po ninyo, our God is not an instant God. He is a constant God. He works, He moves, and He do what He does, and it is always good. Hindi ho lamang instant ang pagpapala ng Diyos. Ano yan? Instant noodles, instant coffee, hot water lang ang katapat. God is not an instant God. He is a constant God. Mga kabataan, gamitin niyo yung hashtag na yun. God is a constant God. Mabibilis kayo mag-Facebook, di ba? Hashtag. Paano ba yung hashtag? Ilalagay mo ng found sign. Yeah. There is an evil that is roaming around us. The Bible says, the enemy is like a roaring lion. He is imitating the real, true lion. But the authentic cannot be cheated. The authentic, alam niyo ho kung ano yung tunay. Minsan nga, nag-uusap kami ni Brother Bernard, ano ba ang kaibahan ng tunay na lakos doon sa lakos na nabibili kung saan-saan? Abo, sa puro totoo, ang tunay na lakos, kahit sabihin nila na ito'y original. Mga kapatid, yung mga binibili natin, sasabihin, ano to, may term sila, Class A, Class B, Class C. Alam nyo, please don't get mad at me. Every time we patronize a brand name that is not original is a sin. Yung fake na bag, fake na shoes. Nung minsan, galing ako ng Caltex dito sa may South at nakakita ko ng Crocs. Sabi ko, okay ito ah. Ito na lang kaya bilhin ko, 400 pesos lang. Parehas din naman kamukha din. Mas maigi pang huwag kang magsuot ng branded na ginaya at magsuot ka na lang ng espadrille o ng alpombra, at least original at gawang Pilipino. This is a hard truth, mga kapatid. A little lie is always a lie. Prada nga yan, pero Pradang 1,000 pesos, hindi ata okay yun. Nakukuha niyo, please don't. Wala ho sa isipan ko ito, pero naalala ko lang sinabi ng asawa ko, if you buy those imitation product, you are patronizing the industry of cheating. Kawawa naman yung talagang authentic na nagtitinda ng ganung bagay. Kaya, yung lakos ng 500, butiki. Pero, yung lakos ho na talagang sa butik ninyo bibilhin. So why would you aspire to buy an imitation? What is your intention? Sige nga, anong intention ninyo? Bakit gusto nyo bumili ng fake na Nike? To impress people, to say na, oy, Nike to, Lebron to, pare. Anong intention mo? Bakit gusto mong bumili ng branded clothes na hindi naman talaga yun yung totoong presyo? Hindi, pastor, ano to eh? Galing to sa mga mangangalakal. May mga ganun pa eh, no? Galing to sa Mumbai. Mga kapatid, huwag nyo namang lukuhin ng lelang yung panot, ano? Na hindi totoo na ito ay mga kung saan galing, ito ho ay sadyang ginaya. Sapagkat para ho talaga magkaroon ho ng value yung binibili ninyo na nasa butik, magsikap kayo na yung halagang yon ay yun yung presyo na inyong dapat bilhin para masatisfy kayo dun sa tunay at totoo na gamit na dapat ninyong isuot. Sapagkat paggaya, tiyak na hindi maganda. Kaya gayahin natin ang tunay na totoo at ito ang ating Panginoong Jesucristo. If you want to have Under Armour na original, mag-ipon kayo at magsikap. Di ba? Totoo yun eh.
And I think perhaps it is a wake-up call for everybody else. Don't wear JPEGs. Kung hindi nyo kaya na bumili ng mamahalin, magtiyaga na kayo sa bench, sa pen shop, Meron namang mga good local brands. Kung hindi nyo kaya bumili ng mga mamahalin, huwag na rin sa ukay-ukay. You always downgrade yourself. Anak tayo ng Diyos. Hello. I know you will hate me, but at least hateful words sometimes hides the truth. Di po ba? Kaya sabi ng misis ko, huwag kang bibili ng Crocs na imitation. Paano magsusurvive yung tunay na industry na minimaintain yung quality? Ano kaya pakiramdam natin na merong church sa De La Paz na biyaya ng Diyos din, pero walang kalidad, na yung mga nagtuturo doon, mga naglalasing at mga nag-iinuman, na yung kanilang Bible na ginagamit is a different Bible, FHM, magazine ng kanila. Pero ang dala nilang banner is biyaya ng Diyos. Nakakuha niyo yung aking illustration? Na may mga kabataan nga doon, pero nagpa-party, habang tumutugtog mga nagyoyosi, at mga naka-weeds, at mga naka-drugs, at sila ay on high. On high. Sa droga at sa marijuana, pero hindi high sa ating Panginoon. And what do you call that? That is a counterfeit. You cannot expect real blessing if you're not worshiping the authentic way in presenting your body as a living sacrifice. Authenticity is the transparency of not compromising the truth, and that is the Word of God. Pag sinabi yung authentic, tunay na tunay, pag sinabing authentic Chinese restaurant, talagang yung nagluluto dyan na Chinese, yung mahaba ho ang bigote, na talagang pagka nagkakaldo, hindi naghuhugas ng kamay. Yun talaga yung nagpapasarap sa authentic Chinese restaurant. Pero mga kapatid, I don't want you to become a copycat. I want you to become original. Kaya mga kapatid, let us start together in embracing the truth, whether in using some brands or using a good one, kailangan totoo tayo. Kung hindi mo naman kayang magsuot ng mamahalin, di magpasalamat ka na, matibay rin ang gawang Marikina. Matibay din ang world balance. Sana itong mga na binabanggit kong brand na ito, sponsoran nyo naman ako. Okay din ang mga bench at mga pen shop. Di ba? Uniqlo, murang-mura. Hanten, mura din. Why would you aspire to wear Versace, Yung talagang mga, gusto ninyo, naka-Louis Vuitton kaya, hindi naman Louis Vuitton yan, Vuitton ng sapatos yan. Alam niyo, yung Vuitton na kulay itim. Kapatid, there are a lot of things that you can represent yourself not because of what you wear. Remember this, the things that you wear will not add value. Even the cars that you drive, ang nagbibigay ng value sa atin ay yung character at attitude natin ng isang totoong anak ng kataas-taasang Diyos. Pwede kayong pumalakpak kung gusto niyo. God has given us the freedom of choice. God has given us the freedom, the willpower to act and to walk and to believe for the things which is of God. Sa kabuuan ng ating mga pagkakamali, most often it's not of the devil. It's because of our poor decisions. Minsan bugbog na yung kaaway, pero lagi siya ang ating sinisisi. Pero ang totoong pasaway tayo mismo. Sapagkat ayaw nating magpahubog at magbabago sa salita ng Diyos. Ilang beses ka nang inaanyayahan. Ilang beses ka nang iniimbitahan. Ilang beses ka nang niyayakag na magbukas ng Bible study sa inyong gawain. And then you will keep on saying, busy ako, busy ako, busy ako, busy ako. May magpresidente ka naman pag lagi kang busy. I try to invite many of my friends, pero they will always ask politely, sa susunod na lang. Naranasan niyo yun? Nag-anyaya kayo ng inyong kaibigan. Brad, pare, attend kayo sa Sunday service namin. Alam mo, kapartner mo sa negosyo. Lagi yung may dahilan.
Hindi, walang tutugma. Sasabihin, pagdadrive niya ang kanyang pamilya, may susunduin sa airport. Hindi na ho naubos ang mga kadahilanan. Pero pag nagkasakit, naghiwalay na mag-asawa, nawawala ang anak, tandaan ho ninyo, sisiguraduhin ko ho sa inyo, pag nasa ospital, nasa ICU, hahanapin ka nila kahit sa Facebook, sa Messenger, pupuntahan ka pa sa bahay. That's why it all happens to everybody. Kaya matuwid o masama, nagkakasakit. Matuwid o masama, nalulugi. Matuwid o masama, naghihiwalay ang pamilya. Matuwid masama, nagkakaroon ng problema. Sapagkat ito lamang ang kaparaanan na pag wala ka ng inaasahan, ikaw ay lilingon sa Diyos at maghahanap ka ng mga ngaral na tama mong pakinggan na mag-aangat sa iyong buhay. Pero kapag ka maayos ang iyong buhay, sa sasakyan mo, ang mga pinakikinggan mo, mga jokes. Yung mga pangga, hello, pangga. Ano? At sa mga Facebook, ang mga pinapanood, yung mga katatawanan, at yung mga kakulitan, yung mga alam nyo, yung mga 15 million views, pero walang kapararakan ng ipinapalabas. Puro katangahan lang naman, mga nahulog sa upuan, at ikaw ito, tawa ka ng tao, i-share mo pa. Tingnan mo ito, parang abnormal, Parang yung pinapanood natin nung tayo pauwi nung revival, nagbabaklas ng imburnal. Hindi niya mahuhugot yung takip ng imburnal. Sa sobrang taba ng lalaki, natumba. Alam niyo ho, 5 silang nakatanghod doon. Yung isang mama, hindi nila tinutulungan. At nung natumba at napaupo, nagtawanan pa. Tamo nga naman ng mga Pilipino. At kami rin napatawa. Patawarin kami ng Diyos. Imagine ninyo, 6 na manggagawa. Kaya alam ko, ang sakripisyo ni Brother Abet sa mga pagdil sa mga manggagawa, napakahirap pong ispelengin. Bigyan mo na ng bonus, galit pa sa iyo. Pabalihin mo, pa-advancein mo, galit pa rin sa iyo. Laging may masasabi. Ginawan mo na lahat ng mabuti, sa bandang huli, ikaw pa rin ang masama. At the middle of the night, nagkukwentuhan kami mag-asawa, and we look back on the song of the night days. And suddenly, we came across to this old song. At nabalikan namin nung mga panahon na high school life songs. Magaganda yung mga kanta nung mga 1990s At nagkukwentuhan kami, alam mo ba itong kantang ito? Alam mo ba itong kantang? Medyo nostalgic ba ang peg? At bigla akong napabuntong hininga na ang buhay ay full of irony. Ito hong Ecclesiastes chapter 9, it simply taught us that life is full of changes. Na hindi yung maraming pera ang akala natin ay masaya. Hindi yung may malaking bahay, akala natin ay maligaya. Sapagkat hindi ho pera ang sukatan ng tunay na kaligayahan. Ang pera ay masamang Panginoon, pero napakamabuting alipin. Pero pag ikaw ay sumamba sa pera, that's the matter of fact that you will be in danger. Kaya marami ho ang magagalitin because they are in danger. When you are full of anger, you will be in danger. Why? Because too much pressure, too much something to prove, na kailangan makaabot ako doon sa kapatid ko na supervisor na ng malaking kumpanya. Kailangan makapagpatayo din ako ng bahay dahil yung bunso ko ay naunahan pa akong magkaroon ng bahay at hanap buhay. Marami yung mga ganung mga kalagaya. Kailangan patunayan ko sa nanay ko na kahit ilang beses kaming nalugi, ay ako'y makakabawi pa rin. At ipakikita ko sa kanya na kahit hindi nila ako tulungan, ako'y magtatagumpay. Tama ho ba? We are full of offenses. That's why the root of bitterness, if not cut off, you are allowing yourself to prove yourself to be somebody else that you are not. Kaya marami hong naggagaling-galingan dahil meron silang mga issues sa kanilang buhay na hindi nila napagtagumpayan. So what they need to do is to manipulate somebody else para ang akalain magaling ka, pero sa puro totoo, sa bahay mo, hindi ka pwedeng mamuno sapagkat hindi ka sinusunod ng iyong mga mahal sa buhay. Hello.
Tingnan mo yung katabi. It all happens, sabihin mo, lahat ito'y nangyayari. Hallelujah. It all happens. We are not exempted. Tuloy po natin. There's an evil done under the sun, and that one thing happens to all. Truly, the hearts of the sons of men, ang lahat ho ng mga anak ng tao ay punong-puno ng kasamaan. Selfishness is all around us. Madness is in their hearts. While they live, and after that they go to the dead. But for him who is joined to all the living, ang mga buhay lamang ho ang tunay na may pag-asa, at ang tunay na buhay ay matatagpuan natin kay Kristo lamang. And as we look back, bago mawala sa isipan ko, minsan sinasabi ng asawa ko, yan ang greatest critic ko eh. May kinukwento ko kanina sa preaching mo, hindi mo tinapos eh. Nalimutan ko eh, tumingin ka kasi sa akin eh. There was an artist named Alanis Morissette. And one of her famous song is Ironic. Yung kinanta niya na, you are so excited on your wedding day, but it rained and it ruined all your preparations. Yung alam mo yun, yung handang-handa ka, tapos biglang umulan, garden wedding, tapos biglang bumagyo. Tapos meron pa doon sa lyrics na merong isang matanda na okay naman ang kanyang buhay, kasama siya ng, I think, mahal niya sa buhay. Kanina kakwentuhan, but after a few hours, namatay. Alam niyo ho yung word na ironic, kabalintunaan, yung hindi mo inaasahan, pero madalas itong nangyayari. Mabait naman si ganito. Bakit siya inaapi ng kanyang mga mahal sa buhay? Eh may-ari pa naman ng grocery store itong mga ito. Ba't nila inaapi itong kanilang kapatid? Hallelujah. Di ba? Minsan yung inaakala mo na yung mas malakas pa dapat ang tutulong sa iyo, yung mas malakas pa ang nangyuyurak sa iyo at nagsasamantala at inaagaw yung kakaunting meron ka. Tama po ba? Kaya, masaklap po talaga pag wala sa Panginoon. Na hindi ka naman bonggang-bongga ang buhay, pero kinaiinggitan ka pa. Alam mo yon? Alam naman nilang simple ka na nga lang. Simple na nga lang ang buhay mo. Hindi ka na nga makapagpalit ng bagong pintura sa bahay, pero kinaiinggitan ka pa ng kapitbahay mo, mga kapatid. Hindi ko alam kung bakit ganun nga naman. Hindi naman ganun kalaki ang negosyo mo. Pero ang tingin nila sa iyo, napakayaman mo. Laging ikaw ang nasa priority list nila na pag may problema sa iyo uutang at napakarami na ng inutang nila pero hindi pa rin sila nagbabayad dahil ang tingin nila, ikaw ay maraming pera. Sige na kapatid, bilhin mo na ito. Gipit lang kami, kailangan na ng pambayad sa kuryente. Bakit ba lagi akong pinagbebentahan mo? Naalala ko tuloy yung kwento ni Brother Harney nung araw ng Lunes. Merong isang pastor na dumalo ng meeting at may dalang paninda. Sabi, sis, baka merong gustong bumili nito dito sa ating mga pagpupulong. At sabi ni Sister Marlene, meron nung bibili niya. Dumating si Brother Harney, Brother Harney, ito, para sa iyo, paninda. Bilhin mo na, 2. Siguro hindi maganda ang meeting ni Brother Harney kaninang umaga at marami silang mga bayaran at hinahabol sila ng BIR. Sabi niya, sis, ikaw na magbayad yan, hindi ko naman yan nakakain eh. Sometimes are we so much insensitive that we keep on asking for the same person time and again and again and again? Baka naman, iba naman ang pwede mong lapitan. Baka naman! Sasabihin ko sa inyo, wala akong nilapitan sa inyong tao na paulit-ulit dahil may pangangailangan ng gawain ng ating Panginoon. Kung magbigay kayo, pagpapala. Kung hindi kayo magbigay, okay lang dahil ang Diyos ay tapat at napakabuti. Sapagkat paggawain ng Diyos magpapatuloy at hindi kailangan na magpa-importante ang dapat magbigay sapagkat ang pagbibigay ay kagalakan. Ang paghingi ay para sa mga taong may bukas na kakayanan na makapag-ambag sa gawain ng ating Panginoon.
I never ask the same person again and again. I ask people to give generally. Kaya i-report nyo sa akin pag may naghihingi sa inyo ng paulit-ulit. Hindi ho ako yan. Sapagkat ho ngayon, ang mga bagay ay dapat mailantad sa katotohanan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang bandaraya, pag hindi nasawata, ito'y malaking kasinungalingan. Wala ho ito sa Biblia. Ang sinungaling, ang kapatid nito'y magnanakaw. Kaya kapag kami kasama kang nagsisinungaling, hindi ito mapagkakatiwalaan. Yan ang pinagmumula ng chismis, mga maling bagay, at mga maling kwento. Can we all live in honesty, mga kapatid? Tingnan mo muli ang iyong katabi, pwede ba tayong maging honest sa Panginoon? Hallelujah. Naalala ko nga one time, sinubukan ng kababaihan na magkaroon ng honesto store sa likodan. At dahil nga honesto, ibig sabihin, pag kumuha ka ng chippy, babayaran mo. At ang nangyari ho, sa kabila ng merong honesto store na nasa loob na ng simbahan, meron pa rin mga hindi nagbabayad. Kaya sabi ko sa kanila, itigil nyo na yan. May inis ka lang, magkakasala ka pa. Mas mahigi pa yung pagkabinentahan mo, bayad, di ba? Cash basis, wag credit card. Yung ibang mga tindahan, cash basis lang ho kami. Di ka kakain ng mahal-mahal dahil cash basis lang eh. Tuloy ho tayo. Sa verse 6, also their love, their hatred, and their envy have now perished. Pag namatay ka, burado ka na, hindi ka na pwedeng mangarap, hindi ka na pwedeng magalit. When you are dead, you cannot do anything. Hindi ka na pwedeng maningil ng may utang sa'yo, hindi ka na pwedeng, it is finished. Kaya ang sabi ni Haring Solomon sa verse 7, Go eat your bread with joy and drink your wine with a merry heart. Eto na naman ho tayo. May mga pilosopo ho na sasabihin, si Jesus nga he turned water into wine, kaya okay lang na maglasing. Naalala ko one time yung isang listener ho natin sa radio, Pastor, napaka-pilosopo ho ng apo ko. Sabi ko, bakit ho? Sinabi si Jesus daw ginawang alak yung tubig, kaya pwede lang din daw maglasing. Alam nyo, hindi ko ho matanggap yung mga ganong kapilosopuhan eh. Ang alak ho na ginawa ng ating Panginoon is not intended to let them drunk. Ginawa ho itong alak ng ating Panginoon to show the miracle-working power of Jesus on that same moment. Sapagkat ho, sa panahon ho ng mga Hudyo, wine represent as a symbolism of the tangible unification love of bride and groom. Kaya di ba nagwa-wine toast sa kasal? Para ho sa matin. Kasi ho, ang tunay na alak, ito ho yung pineperment, hindi ho ito yung mga Red Horse at San Miguel beer. Iba ho ang beer sa wine. Hello? Ang wine, ito ay galing sa matagal na proseso. It will take years. Tunay na ubas. And it is a healthy wine. Kaya ang sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, ikaw ay uminom ng kaunting alak para sa iyong panunaw. Nakukuha, sinabi ho, kaunti. Pag nakita, 10% alcohol volume. Pag inubos mo ho yung isang bote ng red wine na may 10% volume, ikaw talaga'y malalasing dahil alcohol yun. Ang alcohol pinanglilinis ng sugat, hindi iniinom. Hello? Kaya nga, alcohol, rubbing compound, to disinfect. Ilalagay mo sa katawan mo. Anong mangyayari sa'yo? Malilinis ang bituka mo. At pag nalinis ang bituka mo, magkakasakit ka sapagkat ang bituka kailangan ng bakterya. Diba? Ba't ka umiinom ng Yakult? Yung Yakult pinanisuyo na gatas. Ano sabi? It will help you to have a good pupu. Because you put on good bacteria. Nyo, may good and bad bacteria. Ang pagkakaalam ko, pag bacteria ang masama.
Pero dahil ito'y good bacteria, it gives you a good digestion. Kaya yung sinasabi dito, go eat your bread with joy, kumain ka ng tinapay ng may kagalakan, sapagkat pag iniisip mo yung bayaran mo bukas, habang ikaw ay nag-almusal at nanananghalian, hindi ka nagkakaroon ng tamang panunaw. Kaya marami sa ating sakit, hindi dahil sa ating kinakain, dahil sa ating mga stress at problema sa ating mga biyanan. Amen? Lahat ng ating sakit ay bunga ng maraming isipin. Because when you are worried, according to the medical science, 99% of your nerves are working and functioning and not resting and not relaxing. Na kahit gusto mong mamahinga, hindi ka makapahinga sapagkat ang iniisip mo lagi ay yung mga bagay na hindi ka nagkakaroon ng kapayapaan. Kaya nga, sabi dito ni Haring Solomon, kumain ka ng mainam, kumain ka ng maigi, kung anong inihain sa iyo, magiging maligaya, at uminom ka ng alak na may kagalakan sa iyong puso upang ang lahat ng sustansyang ito ay dumaan at pumasok sa bawat himaymay, sa bawat blood vessel, sa bawat nerve ng iyong katawan, upang yung kinain mo, if it is a fruit, it will give you vitamins. If it is a meat, it is a grow food. Whatever you eat, it should participate and it should be digested and should be turned into energy that you need to sustain para sa iyong buhay. Yan nangyayari. Kaya pag kumain ka ng mataba, narinig mo na magkaka-high blood ka. Bakit kaya sinabi ni Nehemiah after 52 days, eat the fat and drink the sweet? Pag kumain ka ng matamis, diabetes to, pastor. Hindi mo pa kinakain, ginudge mo na magkakasakit ka. Bakit kaya sinabi ni Nehemiah, this is what the Lord said to me, eat the fat and drink the sweet, and send portion to those who are weak. Kainin ninyo ang mga taba, literal na taba. Bakit nga kaya? How could it be? Because God wants to remind us, it is not the food that you eat. The kingdom of God is not about eating and drinking. But the kingdom of God is all about the power of God. The power of God to raise the dead and to be alive. The power of God to turn your worries into worship. The power of God to make all things brand new. The power of God to set the captives free. And the power of God to bless you exceedingly abundantly above what you could ask. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sapagkat hindi tayo hahatulan dahil sa ating kinain. Sapagkat yung ating kinain, madadigest at ilalabas natin sa ating katawan. Ang nakakapagpasama ho sa atin ay yung inilalagay natin sa ating puso. It is out of the abundance of the heart, the mouth will speak. You can eat what you want, but you cannot put into your heart just the things that what you want. Hindi ho pwedeng ilagay lamang sa puso natin yung gusto nating mabubuting bagay lang. Lagi hong along the way, magkakaroon ho ng rift, magkakaroon ho ng shaking, magkakaroon ho ng turbulence at turmoil. It will not be as smooth as you desire. But I tell you, mga kapatid, magpakaalab tayo at magpakalapit sa ating Panginoon. Because as you are close to the shepherd, He will fight the battles for you. Because a good shepherd protects his sheep. And a sheep hears the voice of his shepherd. Sa tingin mo, lagi mo lang napapakinggan yung maingay na boses ng nanay mo. Hayaan mo na ituring mo yung boses ng nanay mo, yung boses ng banal na spirito. Hello? Ano ba naman itong nanay ko? Matanda na ako, pakailamero pa. Tandaan ho ninyo, ang anak hindi pwedeng turuan ng magulang. Hindi, ako naman nagbabayad ng kuryente, ako naman ang nagbibigay kay nanay ng ganito eh. Hindi yung sinabi na, mga anak, turuan ninyo ang mga magulang ninyo. Yun ba sinabi ng Biblia?
Ilang minutes na lang, Jermaine. Sinabi ba, mga anak, turuan ninyo ang inyong mga magulang. Hindi ho eh. Ibigin ninyo ang inyong mga magulang upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At ito lamang ang may pangako sa Biblia na magiging maganda ang inyong buhay. Hindi sinabing i-chismis ninyo ang inyong mga magulang. Ibigin. Kaya kahit man gaano sila palamura at nagsusugal, ibigin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat darating ang panahon, ibubukas din nila ang kanilang bahay, pati ang kanilang buhay para sa gawain ng ating Panginoon. Alam niyo, the easiest way to win the Catholics and other non-believers is not for debate. Because debate will only create hate. For them to open up, minsan kasi binabanatan kagad natin, magugulat ka, ano yan, mumu? Basagin na yan. Alam niyo, pag mga talagang mga deboto, talagang mag-aaway kayo, pag sinabi, basagin na yan. Ako, baka kayo'y magkapatayan pa. Pero mahalin ho natin sila ng pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Makikita ho natin. Basta Biblia lang. Because I believe, everyone who believes in Jesus will be saved. If you will ask me, will Catholics go to heaven? I think for sure. Why? Because they have Jesus. Ano? Kasi laging tayo ay nandun sa aggravated tayo na parang, kalaban ito. Ano yan? GMA, Kapusot Kapamilya, magkalaban. Ano yan? Talk and Text at saka San Miguel, laging magkalaban sa basketball. Alam nyo, ang relihiyon hindi ho pinagtatalunan. Sapagkat ang tunay na mananampalataya ay pababaan, hindi pagalingan. Sapagkat sa daigdig na ito, marami nang magaling. Pero mas maraming magaling, sinungaling. Amen? Pero yung mga nagpapakumbaba, sige, ikaw na muna ang magaling, ikaw na muna magsalita. Pero darating ang panahon, ang mga nauuna ay gagawing hulihan ng ating Panginoon. At yung mga nahuhuli, yung mga hindi napapansin ng mga magulang, yung mga hindi napapansin sa scholarship, yung mga hindi napapansin sa promotion, yung hindi nabibigyan ng kontrata, ang binibigay lamang lagi sa iyo, yung pahulihin na, yung malapit ng mapanis, at lagi na lamang na, yung pinakamahirap na lamang ang para sa iyo, yung mga magagandang proyekto, kinuha na ng maraming kontraktor. At laging sa iyo yung mahirap and hard to find a solution. Yung mga baliktad ang pinto kung paano i-distrungkahin at kung paano ikakabit ang cabinet. Pero magpuri ka lamang. Sapagkat ikaw na nagpapasalamat sa pangit, pagdating ng maganda, lalo kang magpupuri sa Panginoon dahil sasabihin mo, salamat sa mga nagbigay sa akin ng basura. Salamat sa mga taong nang maliit sa akin. Sapagkat ngayon, ito na ang aking panahon, ito na ang aking pagkakataon na ako'y iluluklok ng ating Panginoon. At ang lahat ng biyaya ay laging parangal sa Kanya. Kaya kung ikaw ay pinagtatawanan, okay lang yan. Kung ikaw ay laging kinakawawa, okay lang yan. Lagi kang minamaliit, okay lang yan. Sapagkat pag ginagawa mo ang lahat para sa Diyos, ang Diyos ang magagantimpala sa iyo. Whatever your hands find to do, do with your mind. Sa verse 9, magpakaligaya kayo sa inyong asawang pinakasalan. Iisa lang ho dapat ang Eva ni Adan, hindi iba-iba. Ayan. Alam niyo, kung sa puro totoo lang, napakarami ho ng babae ho sa daigdig. After we have our meeting sa Crown Plaza, na-reminis ko lang ng Bagya, pagbaba namin, nakita ko ang daming mga dalaga. At ang gaganda ho talaga. They're so beautiful women. Postura at talagang bihis na bihis, at mga naka-makeup, may matatangkad, matangos ang ilong, at talagang mga nakaayos. Ang babangon. Magkasama kami ni Daddy, lahat umaakit ho sa escalator. At nakita ko, hiring pala ang isang aircraft company, Cebu Pacific, nag-hire sila ng flight attendant. At nandun may mga lalaki, talagang mga nakataki, talagang bis na bis. Mga talagang ang panada ng buhok, hawing-hawi ho talaga, talagang parang dinilaan ng kalabaw, talagang bis na bis. Dahil they want to present themselves good. At ang sabi ko,
Kung ang tao ho ay hindi ho magiging matibay sa tukso, marami hong manunukso. Because your eyes can lead you to something that will cause you to sin. There are a lot of beautiful ladies. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, for me, so that I could avoid seeing these beautiful women, ang standard ho ng maganda ho sa akin, ang asawa ko. Because other than that, you will fall into the temptation that there would be any other better woman rather than your wife. Kaya kailangan tingnan mo. Kahit noon na wala ka pa namang belly fats noon na. Nag-honeymoon tayo, payat ka naman, flat tayo sa kama. Ba't ngayon tayo hindi na magkaabutan dahil malalaki ng tiyan natin? Hindi naman siguro malaswa yung sinabi ko, pero beauty is just skin deep. People change, but love never change. Because sa pagdating at pagtanda mo, yung unang first kiss mo nung you may kiss the bride, is the same wife, is the same husband, na ngayon 70 years old ka na, yun pa rin si Brother Enteng na pinakasalan mo, Sister Early. Kaya magpakaligaya ka sa asawa na binigay sa iyo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Well, there's nothing new under the sun. Di ho ba? Nung tayo ho ay nandun sa kabinataan natin na talagang lahat ipangako natin, pinangako ni Brother Bernard kay Sister Lilia ang planet Mars. Tara, mapakasal na tayo. Talagang ikaw ay gigil na gigil at lagkit na lagkit. Wala akong pagbabago eh. Yung aggressiveness, yung desire, nangyayari ho pala lahat yun sa lahat ng kabataan. Pero sa pagtakbo ho ng panahon, it should be consistent. Kaya kayong mga bata at mga kabataan, huwag ninyong gigisingin ang kasabikan sa inyong katawan ng hindi pa napapanahon. Sapagkat pagsisisihan nyo ito sa takdang panahon. Kaya matulog muna kayo, gumawa ng thesis, at maligo lang ng maigi, maligo, kumain, maghugas ng pinggan, at pag kayo ay may asawa at anak na, hindi po pwedeng, hindi ka maghuhugas ng pinggan, lalanggamin kayo, mga kapatid. Pag nasa pamilya kayo, okay, sige lang, relax lang. Basta, sinasabi ko sa inyo, awaken not love until its desire, sabi ni Haring Solomon. Wait for the right timing. Lahat ho ay paasawa ho ang buhay. Lahat ho ay magkakaroon ng pamilya. Pero intayin mo ang takdang panahon. Tandaan ho ninyo, pag pinitas ng hinog na hinog, ikaw ay masarap na makakapagsabi, salamat sa takdang oras na ibinigay ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang dami naman ito. The race is not for the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise. Simple analysis lang ho ito. Ang takbuhin daw ho ay hindi para sa matutulin. Ang labanan ay hindi para sa mga siga. Ang labanan ay hindi para sa mga malalakas lamang. At ang pagkain ay hindi para sa mga matatalino. At ang kayamanan ay hindi lamang sa mga nakapagtapos ng pag-aaral sa Ateneo at Lasal. Hello? Ang kayamanan ay hindi lamang para sa mga taga malalaking subdivision at mga nakatira sa Nubali at Ayala, Alabang at Forbes Park. Ang kayamanan ay hindi lamang para sa kanila. Ang kayamanan ay para sa anak ng Diyos. Maging ang pabor ay hindi lamang para sa may karunungan sa program development o may karunungan sa inhinyero. Ang papaboran ng Diyos ay hindi lamang yung may mga husay sa kanilang pagkakagawa, talento. Itong napakaganda, time and chance happen to them all. So what I'm saying, opportunity knocks at your door. The thing that you see is ordinary. The things that seems ordinary to you. Di ba minsan yung paglilingkod sa Diyos, ordinaryo lang to eh. Wala naman itong kabuluhan, pero the things that you see ordinary, it hides something that it will bring you to the palace. Si David ho, wala naman siyang kamuwang-muwang. Inanoint siya ni David, at hindi naman niya alam, ba't siya inanoint ni David? Basta sabi ni Samuel, magiging hari. But it did not make him king overnight.
Hindi kinabukasan, nasa palasyo na siya. Anong ginawa niya? Nagbalik ulit siya sa pagpapastol at nag-alaga ng tupa at minsan inutusan siya ng kanyang tatay. Anong sabi ng tatay niya? David, halika dito, magdala ka ng keso at tinapay dahil ang kuya mo nandoon at nasa gera at digmaan, baka nagugutom na sila at kailangan nila ng makakain. It might seem like ordinary, but it might be the day of your opportunity that God will use you and crown you with the glory of the Lord. It might seem like an ordinary Bible study ang pinuntahan ko dito sa Binyan. But it is an open door para mas lalo palang malinang yung pagkakatawag sa akin ng ating Panginoon. If you will ask me, Pastor, successful ba ang simbahang ito? I would say, yes. Why? Because it is not me. It is Jesus who owns this church. Hello! Kay Jesus ang simbahang ito. Kay Jesus ang gawain ito. Kay Jesus ang lahat ng mga naririto. Maging ang ari-arian ng ng ating simbahan, si Jesus ang may-ari. Minsan kasi ang mga pastor, inangkin na lahat eh. Dapat itong mga to nagpapastor sa China, mahilig bang angkin. Inangkin ng ganito, inangkin ng ganito. Uy, akin lang yung worship leader mo ha. Ako nagpaano sa kanya. Kung gustong umalis, paalisin. Sa pagkatandaan ho ninyo, pag hindi ho para sa inyo, aalisin ng ating Panginoon. You cannot hold and threaten other people. Please, stay to our church. Malaki ka pa naman mag-tithes and offering. Kung gusto ninyong umalis, you have the door, you can go. Sasabihin ninyo, wala kayong natututunan, you have your right, you have to go. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, may malaking ginagawa ang Diyos sa simbahang ito, sapagkat ngayong taong ito ay may mga bubuksang pintuan na napakalaki at mga pagpapalang ibubuhos sa mga tagabiyaya ng Diyos. At ito ang panahon na ikaw ay mamamanga at magugulat sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Watch out that the ordinary thing will become extraordinary. At ang sabi ni Eliab, ba't yun naririto? Ikaw, pilyong bata ka, gusto mo lang manood ng labanan ha? Anong akala mo dito? Ragnarok? Tekken? Na pwedeng manood na Games of Thrones? Na agawan ng base, agawan ng kaharian? You are not here. You are not qualified here to watch the battle. You're just a young boy. Anong sabi ni David? Hindi ko intensyon na panoorin kayo. Inutusan lang ako ng tatay natin, na magdala ng tinapay para sa inyo. Imagine niyo, yung concern ni David, wala naman siyang pakialam doon sa labanan eh. Ang nangyari, pinagdala siya ng tinapay at napanood niya na merong labanan at nandoon ang isang higante na anong pangalan ng higante? Si Goliath, na walang ginawa, umaga at gabi, at sinasabi niya na kayong mga Israelita, maghanap kayo ng mahusay na mandirigma na aking didurugin at aking bubuksain upang kayo ay maging alipin ng aming bayan at walang kapangyarihan at walang kwenta ang inyong Diyos. Araw-araw, ganun ang ginagawa ni Goliath. At narinig ito ni David. Sabi niya, Kuya, ba't naman kayo pumapayag na nilalapastangan tayo nitong higanting supot na ito? Alam niyo, it is a mockery. Who is this uncircumcised Philistine who is mocking God day and night? Ba't tayo pumapayag? Ba't ka pumapayag na pinagtatawanan na born again? Eh kasi lagi kang utang ng utang doon sa kumari mo, kaya hindi mo madala sa simbahan. Sinasabi mo ang Diyos ay dakilang manggagamot. Pag may sumakit sa iyo, unahan ka agad kayo sa paggamit ng Medicard. Kasi sayang naman at binabayaran naman ng inyong anak. Hello? Eh kasi kampante tayo eh. Eh paano kung wala kang health card? Hindi kaya subukan mo munang magtiis? Hindi kaya subukan mo munang uminom ng malamig na tubig? At kumain ng luya, baka sakaling bumaba ang iyong high blood pressure. Baka kaya uminom ka muna ng pineapple juice. Pero pagka may magtutustos, kahit magkano gagastusin ko, huwag lamang mamatay ang aking mahal sa buhay. Naalala ko ang isang kapatid, he was a wealthy man, a member of the church in Green Hills. Nagninegosyo sila ng langis, bunker fuel. That was 2004.
Every week ho, 100,000 ang bigay niyang tithes and offerings sa church. And it really helped a lot. Pero after 2 years, nag-decline ang kanyang health, yung asawa niya, yung misis niya, at dinala ho sa kidney center. Hindi ko malimutan ang sinabi ng lalaking ito. Ang sabi ho ng lalaking ito, gamutin ninyo ang aking misis kahit magkano. Kahit magkano. O di ginamot nga ng mga doktor. Di kahit magkano, milyon-milyon ang bill. 15 days, namatay pa rin ho ang kanyang misis. Tandaan ho ninyo, huwag nating ipagkatiwala ang problema sa ating kamay. Lagi ninyong tatandaan, may Diyos na nasa itaas, na siyang nakakaalam ng lahat sa lahat. Sapagkat ang problema ay oportunidad. Anong sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 12? Huwag na natin buksan. Huwag ninyong ikagulat kung kayo dumadaan sa mahihigpit na pagsubok. Sa Afrika, sinusunog ang mga Kristiyano. Sa Afrika, napakahirap ng tubig sa kanila. Pero ikaw, walang pakundangan ng pag-aaksaya ng tubig. Labadami. Bukas pa ang gripo. Okay lang yan, si mami naman nagbabayad ng tubig eh. May nilad naman ito, 1 to sa awa. Pero there are people dying just for a single drop of water. Merong ibang bahagi sa ibang bansa na kahit isang kutsarang bigas isang kutsarang kanin pinagpapasalamat nila. Pero ikaw, ayoko ng ulam, di ako kakain. At pagka hindi mo nagustuhan ng inihain sa'yo, magtitira ka pa ng pagkain. At ang daming na itatapon. Alam niyo mga kapatid, matuto tayong magpasalamat sapagkat may mas maraming taong mas sawi pa sa iyong kinalalagyan at mas mahirap pa sa iyo. Kaya magpasalamat ka, yung iba hindi nakakaligo, ikaw 2 beses kang nakakaligo. Magpasalamat ka at meron kang sapatos, yung iba nakayapak sa kabila ng mainit na disyerto. Magpasalamat ka, yung iba namamatay at pinapatay ng mga kung sino-sinong mga sundalo at ng mga IC sa ibang bahagi ng bansang Pilipinas. Pero ang nanay mo minsan ay hindi mo man lang manuhan at halikan at pasalamatan at sabihin mo, Nay, maraming salamat, minamahal kita. Yung tatay mo na pagod na ng jeepney driver at namamasada ng tricycle na halos inuubo na at hindi na niya malaman kung saan niya ilalagay ang kanyang mga paa at hirap na. Minsan akapin mo ang iyong ama at sabihin mo, Tay, maraming salamat sa lahat ng iyong pagtutustos na kahit sa kabila ng iyong paghihirap at paglipas ng gutom, hinahayaan mo kami makapagtapos ng aming pag-aaral. It's time to draw back and to give back honor to whom honor is due. Sapagkat lahat ng bagay ay pinadaranas ng Diyos upang hindi tayo magmalaki at wala tayong may pagmayabang sapagkat tayo hubad doon ang dumating dito sa lupa at hubad din tayong kukunin ng ating Panginoon. In closing, mga kapatid, let wisdom be the shield of all the people. Bawat pagkakataon ay napakahalaga. Pag dumating ang break mo, kagatin mo, magpuri ka at magpasalamat sa ating Panginoon. It all happens. Nag-break up kayo ng girlfriend mo, it all happens. Naghiwalay ang iyong mga mahal sa buhay, it all happens. There's a time for everything, a time to cry and a time to laugh. But in the middle of the time too, yung nasa gitna, that is the middle stage, that you put Jesus in the center in every process. Sa bawat proseso, a time too, a time, T-O. Yung T-O, i-turn over mo sa Panginoon. Yung habang ikaw ay nandoon sa kalagayan, fulfilling your destiny, you rejoice in the midst of the storm. You raise up a hallelujah na kahit wala pa yung mana mo, nagpapasalamat ka sa ating Panginoon. Kahit wala pa yung komisyon mo, nagpapasalamat ka na sa ating Panginoon. Kahit na-promote ka na at wala pa yung reward at dagdag na sahod, magpasalamat ka sa ating Panginoon. Kahit maraming pinto ang nagsara, magpasalamat ka sa ating Panginoon. At kahit ikaw ay na-reject sa maraming proposal, magpasalamat ka sa ating Panginoon. Darating ang isang umaga, darating ang isang araw, darating ang isang panahon. At ito ang panahon na ginawa ng Diyos na magpuri ka at magpasalamat at ikaw ay kanyang katatagpuin. Please all stand, mga kapatid. It all happens. Kung hindi ka nagka-problema, wala ka sana sa simbahang ito. I could not
imagine this. Ang pinsan ni Sister Grace, si Sister, di ba naalala natin napakalaki ng kanyang problema? Pinag-uusapan kung sinong magkukustody ng kanilang anak. Nung sila huy dumating dito sa church, parang pinagsakluban ng langit at lupa. Ano nga aking sinabi na magpatuloy silang dumalo sa gawain. At nandito ho ang kanyang anak, nakasama na rin ho sa dance ministry. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sila ho ay merong court case na kung saan pinagdidibatihan kung sinong magkukustody. Yung nanay ng bata na nasa Amerika o sila na ngayon na wala ho kasi silang anak o itong pinakasalan ng tatay ng bata dito sa Pilipinas iiwan. It was a long journey and it's very painful. If you have never felt the pain, how could you know that He is a healer? Kung hindi mo naranasan ng kakapusan, paano mo mararanasan ng pagtutustos ng ating Panginoon? At bago ko humakita itong mga kapatid na ito, itong worship team natin na naririto sa unahan, if not for the one karaoke speaker and one microphone, looking back, tanghaling tapat at mainit, I wear the same barong at pagkatapos ko mangaral, pawis na pawis ako. At nagsabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ito ang gusto kong pagkalagyan ng simbahan na inilagay mo sa akin. My heart really breaks. Kaya nagsisimula ka ng maliit upang ikaw ay matutong mangarap ng malaki. Kaya kayo nagsisimulang walang-wala para makita mo kung paano ka bigyan ng Diyos ng worth 85,000 na camera at 85,000 na iMac computer. Not all the churches could have that. I promise you. Umikot kayo sa iba't ibang simbahan sa Binyan, Laguna. Not everyone could avail that kind of good computer. But we can have that because we have a good Father. God is always good. If you give your desires unto the Lord, He will, if you, ano sabi doon? The desires of your heart. If you delight yourself unto the Lord, He will give you the desires of your heart. Ang nasahin ng puso ninyo, ibibigay sa atin ng ating Panginoon. And I believe, mga kapatid, we've been through that scenarios and journeys. And this time, we'll be raising funds and we will turn this church into another level, mga kapatid. Makikita ninyo na magiging maayos na yung sahig natin. Hindi na kayo madadapa. Ano ba talagang kulay ng sahig? Pula, puti, gray. Minsan nalilito ko, nasisilaw ko. Ano ba talagang kulay ng sahig natin? At ang sabi ng aking ama nung minsan pumunta siya dito, Kenneth, ayusin mo naman yung sahig mo ng opisina mo. Sabi niya, it represents who you are. Tinanggap ko yung hamon na yon. Sapagkat ang hamon ay dumarating sa mga panahon na ikaw ay walang-wala. Minsan kasi ang dalihong mangangarap ako ngayon, bukas lipad na, wala na. Ang pangarap ho, tinatanggap at nilalakaran. At dahil naniniwala ako, mayaman ang simbahang ito dahil sa mga babae at lalaking katulad ninyo na sumusuporta sa gawain ng ating Panginoon. Could you please bow your heads and close your eyes? It all happens. Be like the tribe of Issachar. They know the times and the seasons. They know the rewards and the disciplining moment. Mga kapatid, hinulma ka na ng Panginoon sa maraming pagkakataon.
Muntikan lang ma-tear apart ang inyong marriage, pero hindi pumayag ang ating Panginoon. Muntikan ka nang mag-backslide, pero hindi pa rin pumayag ang ating Panginoon. Muntikang mawala ng trabaho ang iyong asawa, pero hindi pumayag ang ating Panginoon. God is always there. It all happens. Natanggal ka sa trabaho, pero ngayon mas magandang ipinalit sa iyo ng ating Panginoon. It all happens. It all happens. Panginoon, maraming salamat. We give you back all of our hearts and all of our everything. We surrender it to you. Palaguin mo po ang church na ito. Mga kaluluwa na dadalhin mo dito ay magkaroon ng personal na kaligayahan buhat sa iyo. Maranasan nila ang iyong katapatan. Maranasan nila ang iyong kabutihan. Na hindi lamang ang pastor ang pwedeng tumanggap ng biyaya at laksa-laksang himala, kundi ang bawat isa. Ang bawat nakatayo, ang bawat paa na nirepresentahan ng kanilang buong sambahayan. Dalangin ko, Panginoon, sige na Jesus, ibuhos mo. Ibuhos mo sa banda roon, sa banda rito, sa banda riyan. Ibuhos mo ang pagpapala. Ibuhos mo ang himala, ang himala, ang himala, ang himala. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo. At lahat ng mahawakan nila ay maging pagpapala. Let the open heaven come to us right now. Don't give up. Don't quit. You are closer than what you think. Don't camp. Start to climb. Stop camping. Huwag kang manatili na maliit lamang ang iyong pagpapala dahil ikaw ay mahina. Tandaan mo, ang mahina ay magsabing, siya'y malakas. Ang mahina at kawawa ay magsabi, I can do all things through Christ who gives me strength. Hallelujah. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Humayo kayong malakas, mayamang mayaman, malusog. At ang mukha ng Panginoong Hesus ang maghari sa inyong buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hanggang sa muli nating pagkikita. God bless you in Jesus' name. Oh, never gonna